Iginiit ng isang psychologist ang kahalagahan ng gabay ng mga magulang matapos ang malagim na school shooting sa Tacloban. Malaki raw kasi ang impluwensya sa bata ng kinalakihan niyang pamilya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Hindi maaaring isisi lamang sa violent games na napapanood online ang sanhi kaya nagiging bayolente ang isang tao. Isang multiplier effect o trigger lamang umano ang games, ayon kay Professor Yeng Gatchalian, isang psychologist. Ito ang assessment niya sa nangyaring pamamaril ng 2 kabataan sa Tacloban. Siguro dapat isipin din natin that not all kabataan are violent. No? Sabihin na lang siguro natin na there are many multiplier factors na nagiging dahilan kung ba't nagkakaroon ng violence. So pwedeng yung systemic mismo, the system nila, like for example, family. Tatandaan din daw na ang brain ng isang bata sa ganoong edad ay hindi pa fully constructed. Nakokompleto lamang umano ito sa edad na 25 years old. Ang una umanong nabubuo ay ang amygdala o center of emotions, kung saan nagmumula ang big emotions gaya ng fear and anger. So ang bata, dahil buo na yan, anything that excites them, no? Yun yung doon sila nadadala. So for example, may nakita, exciting, ganyan, naggalit, no? That's also excitement. Kasi galit, big emotion yun. Kung ang matatanda nga raw ay nagkakamali pa ng desisyon, ano pa kaya ang mga bata? Kaya't napakahalaga ng gabay ng magulang at hindi sila pwedeng pabayaan dahil ang mga complex situations, gaya halimbawa ng gun handling, ay hindi pa nila lubos na nauunawaan. Lumabas din ang teoryang nabully ang mga bata noon kaya gusto nilang gumanti. Ang bullying na naranasan ay nagsilbing reinforcement para maging bayolente. Yung mga bata na meron ng exposure sa aggression and violence, naka-instill na yun. Kumbaga, parang yung mismong brain nila, naka-program na ganito ang violence. Nagiging madali sa kanilang matrigger kapag merong aggressive stimulus. Sabi pa ni Prof, kapag kinalakihan ng isang bata ang bayolenteng kapaligiran, nagiging normal na ito sa kanila at malaki ang tsansa na magkaroon sila ng antisocial personality disorder. Hindi ito pagiging mahiyain kundi anti-law o laging lumalabag sa batas. Inirerekomenda ni Prof Yeng na ang mga paaralan ay magkaroon ng koneksyon sa mga magulang ng mga bata. Huwag puro academics ang tutukan. Dapat may psychological health programs para sa mga bata. Si Coach Ellen Perez naman, matanda na nang makaranas na mabuli dahil sa kanyang alopecia o pagkawala ng kanyang buhok. They feel na parang hindi ganun ka-professional if I'll be in front of their guests. Pero ito din ang nagtulak sa kanya na maging life coach. Para kay Coach Ellen, ang kailangan ng mga bata ngayon ay maramdaman ang kanilang self-worth. It really takes, a village to raise a child. So talagang technically, uunahin talaga sa core family relationship and relationship to God. Kaya payo ng mga eksperto, kahit gaano ka-busy ang mga magulang sa trabaho, dapat maglaan ng oras para sa meaningful conversations sa mga anak. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.